Purihin ang Panginoon sa magandang umaga sa bawat isa sa atin na nakasubaybay ngayong umaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Pakitype nga po kung okay lang po yung aking sound. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo mag-aral ng kanyang salita, tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin yung hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Hallelujah. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at kaniyang tinubos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan, kagalakan sa kanya naranasan. Minsan pa, hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at kaniyang tinubos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan, kagalakan sa kanya naranasan. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos at ako'y natakuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siya ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos at ako'y natapuan. Hallelujah. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siya ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Sa huling pagkakataon, salamat sa Diyos at ako'y natapuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siya ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Siya ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, you're welcome. Inaanyayahan namin ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu ngayong umagang ito. Nasaan man kaming mga lugar, Panginoon. Holy Spirit, you're welcome. Ngayong umagang ito, inihiling namin ang pagsama ninyo sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang ating pag-aaralan ngayon ay nasa aklat ng Gawa, chapter 9, verse 1 hanggang 6. Basahin po natin sa Acts, chapter 9, verse 1 hanggang 6. Sabi po dyan, patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong pari at humingi ng mga sulat na ipapakita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damascus, bilang katibayan na binigyan siya ng kapangyarihang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sinumang makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus, lalaki man ito o babae. Verse 3,
Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya nang marinig siya ng tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Verse 5. Sumugod si Saulo, "Sino po ba kayo?" Sinagot siya ng tinig, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta ka sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Purihin ang Panginoon. Ang ating title ngayong umagang ito ay Encounter with God. Kung mapapansin natin yung salitang ito, yung sulat na ito ay patungkol sa pagkakilala ni Saulo sa Panginoon. Maraming beses na po natin itong narinig, pero hayaan natin na ngayong umagang ito ay i-remind sa atin ng Panginoon kung paano siya nagbabago. Anong paraan yung pagbabago na ginagawa ng Panginoon at ano yung purpose niya, bakit kailangan niyang baguhin ang isang tao. Amen? Encounter with God. Yung totoong pagkakilala sa Panginoon o yung totoong nakakilala sa Panginoon. Ang pangyayaring ito ay hindi na po natin ganang papalalimin ang background nito dahil alam naman po natin yung background ni Apostol Pablo. Ang pangyayaring ito ay meron siyang kaisipan na hindi maganda. Yung kanyang kaisipan nung siya'y papunta sa Damascus ay ang kanyang kaisipan ay hindi maglingkod sa Panginoon, kundi usigin yung mga naglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin yung word po na yun, yung kaisipan ni Saul nung mga panahong ito, nung siya'y papunta sa Damascus, nung siya'y naglalakad sa daan ng Damascus, ang kanyang kaisipan ay hindi maglingkod sa Panginoon, kundi patayin yung mga naglilingkod sa Panginoon. At habang siya'y naglalakad, hindi niya alam na meron palang plano na ang Panginoon sa kanya. Handa na pala ang Panginoon na baguhin ang kanyang buhay at meron siyang tungkulin na dapat niyang gawin. At nung mga panahong ito, ang kanyang kaisipan ay napakasama. Hulihin yung mga lingkod ng Panginoon at pagpapatayin, at siya ay, sabi diyan, ay nangangalit ang kanyang ngipin, nagagalit yung kanyang kung siya ay galit na galit. Ng mga panahong ito, ang ginawa ni Saulo, pumunta pa siya sa mga punong pari para humingi ng letter o katunayan na papasukin niya yung mga bahay-sambahan ng mga Hudyo sa Damascus bilang katibayan na binigyan siya ng kapangyarihang hulihin yung mga lingkod ng Diyos. At itong taong ito na walang relasyon sa Panginoon, no? Kung sa panahon natin ngayon ay isang unbeliever o hindi nakakakilala sa Panginoon, or marahil sabihin natin kilala niya si Jesus pero wala siyang relasyon sa Panginoon, wala siyang totoong pagkakilala sa Panginoon. At nung naglalakad siya sa daan ng Damascus, nangusap sa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, hindi lang pala sa mga believer nangungusap ang Panginoon. Kahit sa napakasamang tao, kayang kausapin ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Ito nga si Saulo na masamang tao na ang kanyang kaisipan ay hindi maglingkod sa Panginoon, kundi patayin yung mga lingkod ng Panginoon. Pero ang Panginoon, ang Diyos, kahit masamang tao, kaya niyang kausapin. Nangungusap ang Panginoon. Kaya kung meron kayong binabible studyhan o laging pinupuntahan na sa tingin nyo wala lang pag-asa, kapatid, may mangyayari. Mangungusap at mangungusap pa ang Panginoon
sa mga taong kung titingnan natin ay mga adik o mahirap kausapin. Si Saulo nga na isang mamamatay Kristiyano, o sabihin na natin na hindi maganda yung kanyang kaisipan, kinausap siya ng Panginoon. At specific na nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sa verse 5, sabi diyan, sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig. Ito yung sabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Tingnan niyo po yung word na yun, mga kapatid. Ako si Jesus na iyong inuusig. Hindi sinabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pagpinaglilingkuran. Kundi alam ng Diyos nung mga panahong siya ay kinausap ni Jesus ng Panginoon. Alam ng Diyos yung kanyang isip, usigin siya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, habang gigil na gigil si Saulo noong mga panahong ito, kinausap siya ng Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig. At ano yung sabi? Sabi diyan, tumayo ka at pumunta ka sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Inutusan siya ng Panginoon, pumunta ka doon sa lungsod at may magsasabi sa iyo kung ano yung dapat mong gawin. No? Lilipat na po tayo ng mga verse. Yung sinabi sa kanya ng Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig, at ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka doon sa lungsod, may magsasabi sa iyo doon kung ano yung gagawin mo. Pero ang tandaan natin, ang gagawin ni Saulo ay huhulihin yung mga Kristiyano ng mga time na to. Huhulihin yung mga Kristiyano. At sa Book of Acts, kapag sinabing Kristiyano, ang kaakibat nun ay kamatayan. Ngayon sa atin, kapag sinabing Kristiyano, minsan nagiging title na lang o identity na lang, ay Kristiyano pala to. Ang pagiging Kristiyano noon at ngayon ay napakalaki ng pagkakaiba. Ulitin ko po, ang pagiging Kristiyano noon, ng mga panahon ng Book of Acts, at sa panahon ng mga sa Roma, at sa panahon ngayon ay napakalaki ng pagkakaiba. Sa mga Romano, meron silang mga ginagawa noon na kapag sila'y nagkakasalubong, kapag parehas silang Romano, no? Halimbawa ako Romano, tapos kayo ay Romano rin, nagkasalubong tayo, sabihin nila ay Caesar is Lord, no? Noong mga panahon ng mga Romano. At tutugon naman kayo sa akin, Caesar is Lord. Yes, Caesar is Lord. Pero kapag ako na Romano at nakasalubong ko ay hindi Romano kundi Christian, sasabihin ko, Caesar is Lord. Ang sasabihin naman ng Kristiyano, no, Jesus is Lord. At kinabukasan, yung Kristiyanong yun na nagsabi na no, Jesus is Lord, kinabukasan, uhulihin yun at ikukulong sila sa gladiators arena noong mga panahon nila. Papakain sila sa mga leon at papatayin. Yun yung pagkakaiba ng Kristiyano noon. Kamatayan ng ang nasa likod ng pagiging Kristiyano. Ngayon, ang Kristiyano ngayon, magkaroon lang ng pagsubok, hindi lang pansinin ng pastor, meron lang hindi pagkakaunawaan yung pastor to sa kapwa pastor, nagkakaroon na ng problema. Nagkakaroon na ng tampuhan. Kaya yung Kristiyano noon at ngayon ay malaki ang pagkakaiba. Kasi ang Kristiyano noon talagang maninindigan ka na kapag nakasalubong ka ng isang Romano at sinabi mong, no, Jesus is Lord, kapag tumugon ka ng ganun, kinabukasan, patay ang abot mo. Ngayon, yung Christian nasa t-shirt na lang, I am a Christian. Napakalaki pa, I am a Christian. Pero pag dumating ang pagsubok, yung pagiging Kristiyano, anong nangyayari? Noong mga panahong ito,
uusigin ni Saul yung mga Kristiyano. Huhulihin niya sa mga simbahan. Pero, ang plano pala ng Panginoon sa kanya ay ganito. Punta po tayo sa verse 10 to 16. Sabi po dyan, sa Acts chapter 9 verse 10 to 16, doon sa Damascus ay may isang tagasunod ni Jesus na ang pangalan ni Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, Ananias, sumagot sa Panginoon, bakit po? Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa daan na tinatawag na Matuwid at doon sa bahay ni Judas ay hahanapin mo ang taong taga Tarsus na ang pangalan ay Saul. Nananalangin siya ngayon. Mga kapatid, ang totoong naka-encounter sa Panginoon, nananalangin agad. Pansinin po natin, no? Sabi ng Panginoon kay Ananias, pumunta ka roon sa bahay ni Judas at puntahan mo yung isang taong taga Tarsus doon ang pangalan ay Saul. Ngayon ay nananalangin siya. At ang sagot ni Ananias na lingkod ng Panginoon, ito po. Pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nababalitaan tungkol sa taong yon. Sa madalit salita, nababalitaan pala ni Ananias na lingkod ng Panginoon yung gagawin ni Saul. Pero inuutusan siya na puntahan si Saul dahil nananalangin siya. Pero ang inisip ni Ananias, natatakot siya kasi nga iba yung kanyang kaisipan kay Saul kasi nga ang pagkakilala niya kay Saul ay pupunta siya ng Damascus para hulihin yung mga Kristiyano. Pero nung sabi ng Panginoon, pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nabalitaan tungkol sa taong yon. Verse 14, narito siya ngayon sa daan ng Damascus at binigyan siya ng kapangyarihan na mga mamamahalang pari na hulihin ang lahat na kumikilala sa iyo. Yun yung tugon ni Ananias sa Panginoon. Panginoon, pupunta po rito yun para hulihin yung mga Kristiyano. Bakit pupuntahan ko siya doon? Pero ang sumagot ang Panginoon sa kanya, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. At ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin. Yun yung purpose kung bakit binago ng Diyos yung buhay ni Saulo. At yun yung purpose kung bakit nagkaroon siya ng true encounter with God. Kung bakit nagkaroon siya ng totoong pagkakilala sa Panginoon. Ano yung kanyang layunin? Pinili ko siya para ipakilala ako sa mga hindi Hudyo. Pinili ng Panginoon si Saulo para ipakilala yung pangalan ng Panginoong Hesus sa mga hindi Hudyo. At ano pa? Para ipakita ko sa kanya yung mga daranasin niyang paghihirap para maglingkod sa akin. Mga kapatid, may mga preaching ngayon na kapag naglingkod ka sa Panginoon, sasagana ang buhay mo. Magkakaroon ka ng kotse, maggaganda ang bahay mo, pagpapalain ka ng Panginoon. May mga ganang preaching. Amen? May mga ganang mga preaching. Kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, sasagana ang buhay mo, magiging milyonaryo ka, pagpapalain ka ng Panginoon. Ito si Saul. No? Pinili ko siya para maglingkod. Ipakilala ang pangalan ko. Ito pa, take note. Pinili ko siya, binago ko ang buhay niya para makita niya o ipapakita ko yung mga daranasin niyang paghihirap. Hindi walang sinabi doon, pinili ko siya para pagpalain ko siya, pasaganain yung kanyang buhay. Walang ganong sinabi ang Panginoon. Pinili niya si Saulo para daw po ipakita yung mga daranasin niyang paghihirap sa paglilingkod
Nagkaroon nung papalitan natin siya ng pangalan, naging Pablo na siya, no? Nung binago siya ng Panginoon. Nagkaroon siya ng second missionary hanggang third missionary journey. Lahat ng kanyang mga misyon, merong nagbabanta ng kanyang buhay. At basahin niyo po sa 2 Korinto, no? Nandoon yung kanyang patotoo. 39 na hagupit na siyang 5 beses siyang hinagupit ng 39 na palo ng mga Hudyo. At ang sabi ng Panginoon, ipapakilala niya ang pangalan ko, kaya ko siya pinili. At ito pa, take note, ipapakita ko sa kanya yung mga paghihirap niyang daranasin para sa paglilingkod sa akin. At ano yung sabi? Kaya pinuntahan ni Ananias si Saulo sa bahay at tinutuluyan nito. At pagpasok niya roon, ay pinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo at sinabi, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pumunta ako rito. Pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng pupunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na spirito. Ang totoong naka-encounter sa Panginoon, napupuspos ng banal na spirito. Hindi lang isang beses napuspos si Saulo ng banal na spirito. Lagi nga niyang ninanasa. Di po ba? Sabi niyo na yun, ang nais ko ngayon ay makilala pang higit ang Panginoong Jesus. Pinuspos siya ng Holy Spirit. Kasi kapag tayo maglilingkod sa Panginoon, hindi natin kailangan ng sarili nating kalakasan. Kapag tayo maglilingkod sa Panginoon, meron talagang pinakasentro na kailangan natin. Ano yun? Holy Spirit. Kasi sabi nga ng Panginoon, ipapakita ko sa Kanya yung mga paghihirap niyang daranasin. Kaya ano yung ginawa? Pinuspos siya ng banal na spirito. Kaya nasabi ni Pablo sa Filipos chapter 4 verse 12, I can do all things through Christ. Ang lahat ng ito ay nagawa ko dahil sa lakas na ibinigay sa akin ni Kristo. Yun ay walang iba kundi yung banal na spirito. At anong sabi diyan? Sa verse 20, no? Talo na po tayo ng verse 20. Ayan, sa 2 Korinto chapter 4 verse 8 to 12. Sorry, nakalimutan ko po yung verse, no? Nandyan po yun. Balik po tayo sa Acts chapter 9 verse 20. Ang sabi diyan sa Acts chapter 9 verse 20, pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Jesus ang anak ng Diyos. Mga kapatid, pupunta si Saulo para hulihin yung mga lingkod ng Diyos. Pero nung binago siya ng Panginoon, ang sabi diyan sa verse 20, pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Jesus ang anak ng Diyos. Amen. Nung siya ay pumunta sa Damascus, ang purpose niya is hulihin ang mga lingkod ng Panginoon. Pero nung binago siya ng Panginoon, ano yung naging kaisip niya? Nangaral siya ng salita ng Diyos at ipinakilala niya na si Jesus ay anak ng Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, pakinggan niyo po ito. Nung siya ay totoong nakakilala sa Panginoon, ano yung kanyang ginawa? Go, believe, and experience. Nagkaroon siya ng ganong kaisipan.
Kaya nga siya nagkaroon ng first missionary journey hanggang third missionary journey. Sabi doon ay sa ating team ay go, believe, and experience. Go, siya'y nagpunta sa mga sambahan. Naranasan niya yung mga himala ng Panginoon kung paano siya iningatan ng Panginoon at na-experience niya na mangaral ang salita ng Diyos kahit mahihirap. Kaya kung totoo kang nakakilala sa Panginoon, hindi ka mahihiya na go and believe and experience. Kaya nasabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Kasi totoo siyang nakakilala sa Panginoon. Totoo yung pagkaka-encounter niya kay Jesus. Kaya niya nasabi na, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Pumunta siya. At sa madaling kwento, nagtaka yung lahat ng mga nakarinig sa kanya. May nagsabi, di ba pumunta yan dito para huliin tayo? Bakit narito siya? Ipinapakilala niya na si Jesus ay anak ng Diyos. Tignan niyo yung mga kaisipan ng mga Kristiyano nito. Hindi ba siya yung taong manghuhuli sa atin? Pero bakit siya ay naririto, nangangaral na ipinapakilala niya ang pangalan ng Panginoong Hesus? Bakit? Totoo siyang naka-encounter sa Panginoon. Kaya kung totoo kang naka-encounter kay Jesus, hindi ka mahihiyang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya niya nasabi sa Romans chapter 1 verse 16, nasabi ni Pablo yun, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, kasi totoo siyang naka-encounter sa Panginoon. Bilang panghuli, sa Gawa chapter 14, dito po tayo magtatapos. Gawa chapter 14 verse 19 to 21. Sa Gawa chapter 14 verse 19 to 21. Mag-extend lang po ako ng ilang minuto at tayo po yung magpe-pray na. Sa Gawa chapter 14 verse 19 to 21. So ayan, salamat po sa mga nagtatype. Sabi dyan, may mga Hudyong dumating mula sa Antioch na verse 19. Pagkatapos, ulitin po natin, may mga Hudyong dumating mula sa Antioch na sakop ng Pisidia at sa Iconium. Kinubunsin nila ang mga tao na kumampi sa kanila. Pagkatapos pinagbabato nila si Pablo at kinaladkad palabas ng lungsod sa pag-aakalang siya'y patay na. Pero nang paligiran siya ng mga tagasunod ni Jesus, bumangon siya at bumalik sa lungsod. Kinabukasan, pumunta sila sa Derbe. Pumunta silang dalawan ni Bernabe sa Derbe. Mga kapatid, ng mga pagkakataong ito, si Pablo ay inusig. At ang pag-uusig na nangyari sa kanya ay siya ay pinagbabato at kinaladkad palabas ng lungsod sa akalang siya ay patay na. Pero nung paligiran siya ng mga tagasunod ni Jesus, bigla siyang tumayo. At ano yung kanyang mindset, mga kapatid? Pumunta silang dalawa ni Bernabe sa Derbe. Ano yung kanyang gagawin? Ang sabi diyan, kinabukasan pumunta silang dalawa ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni Pablo at Bernabe ang magandang balita. Mga kapatid sa Panginoon, nung mga panahong ito, siya ay pinagbabato at kinaladkad palabas ng lungsod. Ibig sabihin, kinaladkad siya dahil naramdaman niya talaga yung mga pagbabato sa kanya. Nasaktan siya physically. Marahil yung damdamin din niya nasaktan. Kasi yung pag-uusik ng mga time na to, hindi ka lang sasabihin, ay, Kristiyano ka pala. Pero bakit ganyan ang ugali mo?
Ang pag-uusig ng mga time na to, kapag Christian ka, kamatayan ang kabayaran nun, kang kapalit. Pagbababatuin ka, at si sa Pablo pinagbabato, akalang patay na, kinaladkad. Pero nung pinaligiran siya ng mga tagusunod ni Jesus, bigla siyang tumayo at pumunta sila sa Derbe. Ano yung ginawa? O tara sa Derbe tayo mangaral ang salita ng Diyos. Siguro nararamdaman pa niya yung sakit sa kanyang katawan kasi nga tao siya. May mga pasapa-sapa siya, no? Kasi akala nga'y patay na kaya kinaladkad. Pero nung paligiran siya ng mga tagasunod ni Jesus, bigla siyang tumayo. At bigla agad nagiya, o tara sa Derbe, mga doon naman tayo. Kinabukasan, nangaral sila doon sa Derbe. Kahit siya'y nakakaramdam ng physically masakit, pinag-uusig, pinagbabato, pero ang mindset pa rin niya, ipakilala yung dati niyang inuusig. Ipakilala sa mga hindi Hudyo yung dati niyang inuusig. Sino yun? Ang Panginoong Yesus. Kaya napakapalad natin. Isa si Apostol Pablo na nagdala at nagpakilala sa mga hintil. Kaya nagkaroon tayo ng gospel. Kaya nakakilala. Kaya nakarating sa atin ang ebanghelyo ng Panginoon. Isa si Apostol Pablo sa pinili ng Panginoon para ipakilala ang kanyang pangalan sa mga hintil. Kaya, kung totoong naka-encounter sa Panginoon ang isang Kristiyano, kahit anong gawin sa kanyang pagbabanta ng problema at pagsubok, ang mindset pa rin niya ay maglingkod sa Panginoon. Katulad ni Pablo. Pinagbabato siya, akala'y patay na, pero nung makita niya at pinalibutan siya ng mga lingkod ni Jesus, nagkaroon siya ng hindi pangkaraniwang kalakasan physically. At kinabukasan, nagyaya siya doon sa Derbe, kasama sa Bernabe, at nangaral agad ng ebanghelyo ng Panginoon. Hindi niya sinabi, masakit pa yung katawan ko. Next month na lang tayo humayo kasi pinagbabato ko kahapon . Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, sige, kinabukasan punta tayo sa Derbe, mangaral tayo dun. Siguro nararamdaman niya yung sakit sa kanyang katawan dahil nga siya pinagbabato. Pero bakit ganun siya desididong mangaral ang salita ng Diyos? Kasi totoo na na-encounter niya si Jesus. Di po ba tayo kapag tayo nakakita ng isang sikat na artista, hindi mo pwedeng hindi yun maikekwento sa mga kaibigan mo, nakita ko siya, napakapogi pala niya sa personal. Tayo nakilala natin kung sino yung pinaglilingkuran natin. Hindi tayo mapapakali na ikwento yung ginagawa nung nakilala natin ang Panginoong Yesus. Katulad ni Pablo, nung nakilala niya yung inuusig niya, kahit anong gawin ng pagbabanta sa kanyang buhay, hindi siya mapigilan. Ang ginagawa pa rin niya, sige, go believe in experience. Mangangaral ako ng salita ng Diyos. I am not ashamed of the gospel. Amen. Purihin ang Panginoon. 6:04 na po. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe. Patuloy na bigyan tayo ng Panginoon ng pagnanasa na ipangaral yung kanyang salita. Amen. Bilang pagtatapos, sabi diyan, ang totoong naka-encounter kay Jesus, kahit makaramdam ng pagod at panghihina, ang kaisipan pa rin niya ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensahe ninyo. Salamat sa buhay ni Apostol Pablo na binago po ninyo
at nagkaroon siya ng kaisipan na magpatuloy at maglingkod sa inyo. Panginoon, kami na mga lingkod po ninyo, bigyan nyo kami ng malalim na pasaning na magpatuloy at mangaral ang salita ng Diyos at ipakilala kayo sa mga kamag-anak namin na hindi pa nakakakilala sa inyo. Purihin ang inyong pangalan. Holy Spirit, tulungan nyo kami araw-araw, oras-oras, minuto. Lagi namin kayong ninanasa. At higit sa lahat, ingatan po ninyo ang inyong mga lingkod, Panginoon, ang buong organisasyon ng Door of Faith Church, ang aming Bible School, ang mga teacher namin sa Bible School at mga district supervisor po namin. Pagpalahain niyo po sila, ang aming tagapanguna, Pastor Joseph Len Masaredo, kasama ng kanyang buong pamilya at asawa. Tuloy niyo po silang pagpalain. Salamat po sa inyo. Pagpalain niyo yung lahat ng sumubaybay ngayong umagang ito. At ang salita na ninyo, Panginoon, na aming pinagbulay-bulayan, Panginoon, ay maging hamon sa amin ito. Palain niyo kami. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. At to God be the glory.